Ano bang pinagsasasabi niyo na may multo sa bahay na to? Ang tanong na yon ay binitiwan ni Trisha habang may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Nakaupo ang tatlo sa hapagkainan ng gabing yun. Ngunit parang nawala ng gana ang kanyang asawang si Peter at ang kanyang bunsong kapatid na si Micaela na parehong wala sa sarili. Nagsimula ang usapan nang biglang magreklamo si Micaela tungkol sa mga naririnig niya sa kanyang kwarto. Ate, hindi ako nagbibiro. Parang may kumakaluskos talaga sa may bintana ko tuwing madaling araw. Mika, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na pabless na ang bahay na ito dati pa, kaya walang multo rito. Mahal, aaminin ko pati ako may nararamdamang kakaiba rito sa loob ng bahay natin itong mga huling araw. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa at bigla kayo naging matatakutin sa mga bagay na hindi naman nakikita? Baka kasi may nakatira na rito bago pa kayo lumipat, ate. Hindi lang natin alam. Minsan, hindi ang mga multong dapat nating katakutan, kundi ang mga buhay na tao sa paligid na kaya kang saksakin patalikod. Ano namang ibig mo sabihin, Ate Trisha? College ka na, Mika, pero hindi mo pa nakukuha ang ibig sabihin ng kasabihan na yon? Alam ko naman po. Mabuti pa kumain na lang tayo. Pinili ni Trisha na tapusin ang usapan dahil ayaw niyang masira ang gabi. Ngunit ang kanyang mga binitiwang salita nag-iwan ng malalim na bakas sa isipan ni na Peter at Micaela. Kung babalikan ang nakaraan, ang buhay ni Trisha ay maituturing na isang pangarap para sa nakararami. 5 taon na silang kasal ni Peter, isang matalinong engineer na palaging nagpaparamdam sa kanya na siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. Biniyayaan din sila ng isang lalaking anak na si Nathan, na 3 taong gulang na ngayon at siyang sentro ng kanilang mundo. Ang kanilang pagsasamay puno ng tamis at pagmamahalan, kung saan ang bawat anibersaryo ipinagdiriwang nila ng may labis na galak. Nung nakaraang anibersaryo nila, hindi makakalimutan ni Trisha ang sorpresa ni Peter na talagang nagpaiyak sa kanya sa tuwa dahil sa pagiging maalalahanin nito. Happy anniversary, mahal. Sana nagustuhan mo tong mga bulaklak at yung pagkain in-order ko para sa atin. Thank you, Peter. The best ka talaga. Halos araw-araw mo na lang kong ini-spoil eh. Deserve mo yan, mahal. Dahil ikaw ang pinakamabuting asawa at ina na nakilala ko. Ang bait-bait mo talaga. Kaya naman hindi ako mapapagod na mahalin ka araw-araw. At saka mahal, gusto ko nga palang magbakasyon tayo sa susunod na linggo. Matagal na rin tayong walang pahinga mula sa trabaho eh. Uy, why not? Basta tayong 3 ni na Nathan, sapat na sa akin para maging masaya ang bakasyon natin. Sige, at ipasyal natin si Nathan sa mga lugar na hindi pa niya nakikita para maging memorable ang family time natin. Salamat sa lahat, Peter. Napakaswerte ko talaga na ikaw ang naging katuwang ko sa buhay. Ang lambingan ng mag-asawa, tila walang katapusan. At bawat sandali, puno ng pasasalamat si Trisha dahil sa katapatan ni Peter. Ngunit ang perpektong mundo nila, nagsimulang magbago nang dumating sa eksena si Micaela, ang kapatid ni Trisha na lumuwas mula sa kanilang probinsya. Dahil sa kagustuhang matulungan ng kapatid na makatapos sa pag-aaral, buong puso siyang tinanggap ni Trisha sa kanilang tahanan at ipinangakong tutustusan ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Si Micaela, masayang-masaya sa tulong ng kanyang ate at bilang kapalit, nagpresenta siyang maging katuwang sa pag-aalaga kay Nathan at sa paglilinis ng bahay. Noong unang araw ni Micaela sa Maynila, puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata habang binabati ang kanyang ate at ang bayaw na si Peter. Ate, maraming salamat talaga dahil pag-aaralin mo ko. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na to. Wala yun, Mika. Basta mag-aral ka lang ng mabuti para magkaroon ka rin ng magandang kinabukasan. Pangako yan, ate. Ako nang bahala rito sa bahay at kay Nathan para hindi na kayo mahirapan ni Kuya. Mabuti naman at nandito ka na, Mika. Para may kasama rin si Trisha kapag wala ako sa bahay.
Opo, Kuya Peter. Maaasahan niyo ako pagdating sa pag-aalaga sa bata. Tsaka, sobrang ang cute-cute talaga ni Baby Nathan. Nakakagigil. Naku, Peter. Siguradong matutuwa si Nathan dahil may bago na siyang kalaro rito sa loob. Huwag kayong mag-alala, ate. Gagawin ko ang lahat bilang katuwang niyo rito araw-araw. Hindi naman kita gagawing maid dito, Mika. Sapat na sa akin yung pag-aalaga mo kay Nathan. Saka, malaki ang tiwala ko sa'yo. Sa unang gabi ng pananatili ni Micaela, naging magaan ang loob ni Trisha dahil nakita niyang maayos naman ang pakikitungo ng kanyang asawa sa kanyang kapatid. Nang gabing yun, habang nasa loob sila ng kanilang kwarto ni Peter, napag-usapan nilang tungkol sa pagdating ni Micaela at kung paano ito makakaapekto sa kanilang pamilya. Si Peter bilang isang ama, nagtanong kung sapat na ba ang karanasan ni Micaela para ipagkatiwala sa kanya ang kanilang anak. Mahal, sigurado ka ba na mapagkakatiwalaan natin si Micaela pagdating sa pag-aalaga kay Nathan? Oo naman, Peter. Sanay na yan sa probinsya at mas gusto ko na siyang mag-alaga kaysa kumuha pa tayo ng nani. Iniisip ko lang kasi na baka mahirapan siya dahil mag-aaral pa siya sa kolehiyo eh. Kinausap ko na siya at sabi niya kaya naman niyang pagsabayin ng pag-aaral at pag-aalaga sa bata. Yun, mabuti naman kung ganon para hindi na tayo mag-alala pag pareho tayong busy sa work. At saka kapatid ko naman siya, kaya alam kong hindi niya pababayaan ang anak natin. Kaya nga, basta siguraduhin natin na magiging maayos ang lahat para sa kanya rito, lalo na sa pag-aaral niya. Salamat sa pagtitiwala mo sa kapatid ko, Peter. Alam kong malaking tulong to para sa kanya. Mabilis na lumipas ang unang linggo at naging maayos naman ang daloy ng buhay nila kasama si Micaela sa bahay. Si Micaela naging masipag sa kanyang mga gawaing bahay at talagang maaasahan pagdating kay Nathan. Lalo na't nakakauwi siya ng maaga mula sa kanyang mga klase. Dahil sa tuwa ng mag-asawa sa ipinapakitang sipag ni Micaela, nagpasya silang bigyan nito ng mga regalo bilang gantimpala. Binilhan nila si Micaela ng isang bagong MacBook laptop at cellphone para magamit nito sa kanyang pag-aaral. Bagay na labis na ikinatuwa ng dalaga. Ate, Kuya Peter, maraming salamat po sa laptop at cellphone na to. Napakalaking tulong po nito sa akin. Walang anuman. Basta lagi mong galingan sa pag-aaral mo, Mika, ha? At alagaan mong mabuti si Nathan. Yun lang ang hiling namin. Regalo namin yan sa'yo dahil nakikita naming napakasipag mo rito sa bahay eh. Nako, dapat ko talagang gawin ang trabaho ko dahil malaki ang utang na loob ko sa inyo. Tsaka gagawin ko po ang lahat para hindi ako mapahiya sa inyo. Pangako po yan. Basta magsasabi ka lang kung may kailangan ka pa. Huwag kang mahihiya sa amin ni Peter. Opo ate, sobrang swerte ko po talaga na naging kapatid kita. Kinagabihan sa loob ng kanyang kwarto, masayang ibinalita ni Micaela sa kanyang lola Miriam sa probinsya ang kanyang naging sitwasyon sa Maynila. Tinanong ng kanyang lola kung kumusta ang pakikitungo ni Trisha at Peter sa kanya, at sinagot naman ito ni Micaela ng may halong kagalakan. Ngunit binalaan din siya ng kanyang lola na magpakabait at huwag gumawa ng anumang ikagagalit ng kanyang ate dahil napakalaking sakripisyo ang ginagawa ni Trisha para sa kanya. Ang bait po nila pareho sa akin dito, Lola. Hindi ko po sila bibigyan ng problema. Nakakaya naman po kasi sa kanila. Mabuti naman kung ganun, Apo. Basta mag-aral ka ng mabuti para sa kinabukasan mo, ha? Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko pong lahat para makapagtapos ako gaya ng gusto ni ate. Matapos ang kanilang pag-uusap, lumabas si Micaela para kumuha sana ng pagkain sa kusina. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, hindi niya sinasadyang dumaan sa harap ng kwarto ni Trisha at Peter. Doon ay narinig niya ang mga impit na ingay at lambingan na mag-asawa na hindi para sa kanyang pandinig. Sa halip na diretso sa kusina, napatigil si Micaela sa labas ng kwarto ng mag-asawa. Tila ba napako ang kanyang mga paa habang pinakikinggan ang mga tunog na nagmumula sa loob. Mas lumapit pa siya roon, tulak na rin ng kanyang kuryosidad.
Mabilis naman siyang lumayo at bumaba sa kusina upang uminom ng tubig. Ngunit ang kanyang isipan naiwan sa eksenang kanyang narinig sa taas. Habang kumakagat sa isang mansanas, napatitig siya sa malaking wedding portrait ni Trisha at Peter na nakasabit sa gitna ng kanilang sala. Doon, nagsimulang mamuo ang isang matinding inggit sa kanyang puso habang tinitingnan ng lahat ng karangyaan at kaligayahang mayroon ang kanyang ate. Ang portrait na yon, sumisimbolo sa lahat ng bagay na wala si Micaela. Isang matatag na pamilya, isang mayamang asawa, at isang buhay na puno ng katiwasayan. Habang tinitignan niya ang mukha ni Peter sa larawan, hindi niya maiwasang isipin kung ano ang pakiramdam na maging si Trisha kahit sa loob lang ng isang araw. Ang inggit na ito, tila isang maliit na apoy na dahan-dahang lumalaki. Nilalamon ang kanyang pagkatao hanggang sa muling maalala ang mga ingay na kanyang narinig mula sa itaas. Sa mga sandaling yun, parang nagkaroon ng lamat ang kanyang pasasalamat at napalitan ito ng isang mapanganib na pagnanasa na alam niyang bawal ngunit parang masarap subukan. Bakit bang swerte-swerte ni ate pagdating sa lahat ng bagay? Ang tanong na yun, sumagi sa kanyang isipan buong gabi at naramdaman niyang may mali na sa paraan ng pagtingin niya kay Peter. Isang senyales na meron siyang atraksyon dito. Habang umunguya, mas lalong tumindi ang kanyang imahinasyon. Binubuo ang mga eksenang hindi niya dapat isipin. Sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang respeto sa kanyang ate unti-unting nadudurog. Pinalitan ng isang matinding kompetisyon na siya lang ang nakakaalam. Lumipas ang mga buwan at parang naging katuwang na talaga si Micaela sa bawat galaw sa loob ng tahanan ni Trisha at Peter. Dahil sa kanyang sipag sa pag-aalaga kay Baby Nathan, kampanting naiiwan ni Trisha ang bata sa kanya. Isang gabi, nagpa siyang mag-asawa na magkaroon ng oras para sa isa't isa at lumabas para sa isang romantic date. Habang mahimbing na natutulog si Nathan sa kanyang higaan, naiwan si Micaela sa sala. Nakatitig sa kisame at hindi maiwasang makaramdam ng pagkainip. Para sa kanya, ang bawat sulok ng bahay ay unti-unti nang nagiging hawla. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, biglang umilaw ang kanyang bagong cellphone dahil sa tawag mula sa kaibigang si Stacy. Girl, nasan ka na? Akala ko ba darating ka rito sa party? Sayang, ang daming mga poging lalaki dito. Naku, Stacy, pasensya na talaga ha. Alam mo namang bantay sarado ako rito sa pamangking ko dahil lumabas sina ate at kuya. Ay, ano ba yan, Mika? Para ka na talagang yaya dyan. Wala ka na bang freedom? Sayang ang pagkatalaga mo kung puro pagbabantay ng batang gagawin mo. Kailangan ko tong gawin, Stacy. Pinag-aaral ako ni ate. Nakakaya naman kung tatanggihan ko yung utos nila. Whatever, pero aminin mo na iinggit ka rin sa kanila. Sila nakakapag-date habang ikaw nakakulong lang dyan. Hayaan mo na, babawi na lang ako sa susunod kapag hindi na masyadong busy si na ate. Siguraduhin mo lang, dahil baka paggising mo matanda ka na at wala ka man lang naging boyfriend. Matapos ang tawag na yon, lalong bumigat ang loob ni Micaela. Tuwing makikita niyang nag-aayos ang kanyang ate Trisha at ang kanyang kuya Peter para lumabas, hindi niya mapigilang makaramdam ng inis. Pakiramdam niya, siya ang sumasalo sa lahat ng responsibilidad habang ang mag-asawa nagpapakasaya sa labas. Hanggang sa isang gabi, hindi na siya nakatiis at kinausap niya si Trisha tungkol sa kanyang nararamdaman. Ate, baka naman pwedeng payagan mo kung gumala kasama ang mga kaibigan ko. Mula nang dumating ako rito, hindi pa ako nakakalabas para mag-enjoy. Pasensya ka na, Mika. Hindi ko agad napansin na napapagod ka na rin pala. Siyempre naman, pwedeng-pwede kang lumabas. Talaga, ate? Salamat! Akala ko kasi ayaw mo kong payagan. Basta magsasabi ka lang sa akin kung may lakad ka. Gusto ko rin naman mag-enjoy ka habang nag-aaral. Tama ang ate mo, Mika. Basta wag lang masyado magpagabi para hindi kami mag-alala rito, ha?
Opo kuya, maraming salamat sa inyong dalawa. Dahil sa pahintulot na yon, tila nakatikim ng kalayaan si Micaela. Nung una, maayos pa ang kanyang pag-uwi. Ngunit unti-unti, nagsisimula na siyang maging abusada. Madalas na siyang umuuwi ng lampas hating gabi. At kung minsan, hindi na niya nagagawa ang mga gawaing bahay dahil sa puyat. Isang gabi, ang pasensya ni Trisha tuluyan ang napuno ng makitang bumaba si Micaela mula sa isang sasakyan sa labas kasama ng mga lalaki habang pasuray-suray sa kalasingan. Micaela, anong oras na? At bakit puro lalaki ang kasama mo? Ang paalam mo sa akin may group study kayo. Ate naman, huwag ka maingay. Minsan lang naman ako mag-enjoy eh. Bakit kailangan mag-skandalo ka? Hindi ako nag-iiskandalo. Nagulat lang ako na makitang ganitong itsura mo at hindi na kita makilala. Alam mo bang delikado ang ginagawa mo? Hindi naman ako tanga ate. Alam ko ang ginagawa ko. Mababait yung mga kasama ko. Mababait? Ni hindi mo nga kilala ang pagkatao ng mga yon. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Paano kung pagsamantalahan ka nila? Sobrang OA mo naman ate. Di naman lahat ng lalaki masama gaya ng iniisip mo. Micaela, wag mo akong sinasagot-sagot. Nagsisimula nang tumigas ang ulo mo mula nang mapalapit ka riyan kay Stacy. Bad influence ang babaeng yan sa'yo. Bakit pati si Stacy dadamay mo? Siya lang ang nakakaintindi sa akin dito. Trisha, tama na muna yan. Hayaan muna nating humupa ang kalasingan ng kapatid mo bago natin siya kausapin na maayos. Pinagtatanggol mo pa to, Peter. Tignan mo nga ang lagay niya. Hindi nakakatuwa yan. Pinigilan ni Peter si Trisha na lalong magalit. Habang si Micaela naman, dumiretso na sa kanyang kwarto nang hindi man lang humihingi ng paumanhin. Kinabukasan, paggising ni Micaela na may matinding hangover, sinalubong siya ng malamig na pakikitungo ni Trisha. Dahil sa takot na baka tuluyan siyang pabalikin sa probinsya, nagpakumbaba ang dalaga at lumapit sa kanyang ate sa kusina. Ate, sorry po sa nangyari kagabi. Aminado ako nagkamali ako na uminom ako ng sobra. Alam mo Mika, hindi ako galit sa'yo. Ang ayoko lang, mapahamak ka. Ang Maynila hindi gaya ng probinsya. Maraming mapagsamantala rito. Kung alam mo lang, ang dami mga maagang nabuntis ng dahil sa pagpunta sa mga party-parting ganyan. Oo ate, naiintindihan ko naman yung pag-aalala mo. Hindi ko na uulitin yon. Mika, hindi ibig sabihin pinagbabawalan na kitang gumala. Malaya ka pa rin gumala kapag may oras. Basta wag mong mamasamain ang pagiging strict ako. Dahil responsibilidad kita rito. Pag may nangyaring masama sa'yo, ako malalagot kay Lola Miriam na ipinaubaya ka sa akin. Oo ate, salamat sa pag-unawa. Kahit na humingi siya ng tawad, hindi pa rin maalis sa isipan ni Micaela ang inis. Para sa kanya, masyadong kontrolado ni Trisha ang buhay niya. Pakiramdam niya, wala siyang karapatang maging masaya dahil lang nakikitira siya. Kinahapunan, habang nag-aayos si Micaela ng mga tanim sa kanilang garden para pawiin ang inis, lumapit sa kanya si Peter na kababalik lang mula sa trabaho. Mika, kumusta na ang pakiramdam mo? Nawala na ba ang sakit ng ulo mo? Oo Kuya Peter, maayos na ako. Pasensya na rin po sa gulo kagabi. Huwag mo nang isipin yon. Pasensyahan mo na rin ang ate Trisha mo ha. Alam mo namang sadyang strikta yun pagdating sa ganung bagay. Alam ko naman yun kuya. Minsan lang kasi pakiramdam ko wala na akong kalayaan na gumawa ng gusto ko. Naiintindihan kita. Minsan ganun talaga si Trisha. Gusto niya nasa ilalim ng kontrol niya ang lahat. Pero sana maintindihan mo na para rin yun sa'yo. Sa kaligtasan mo. Kaya nga kuya, hindi naman ako galit sa kanya eh. Nakakasaka lang minsan ng mga pagbabawal niya sa akin. Huwag ka mag-alala. Kung gusto mong gumala o may kailangan kang puntahan, magsabi ka lang sa akin. Talaga Kuya Peter? Hindi mo ako isusumbong kay ate? Ako na ang bahala magpaliwanag sa kanya. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng kalokohan at hindi ka mapapahamak. Maraming salamat kuya. Sobrang bait mo talaga sa akin. Walang anuman. Basta magpakabait ka lang at wala tayong magiging problema. Sa mga sandaling yun,
Tila may namuong kakaibang koneksyon sa pagitan ni na Micaela at Peter. Ang kabutihang ipinakita ni Peter, naging daan para mas lalong humanga ang dalaga rito. Naisip ni Micaela na si Peter ang kanyang kakampi doon. Mula noon, sa halip na kay Tricia, kay Peter na siya laging lumalapit tuwing may kailangan siya o tuwing may balak siyang lumabas. Hindi namamalaya ni Tricia na ang kanyang asawa at kapatid unti-unti nang bumubuo ng sarili nilang mundo sa likod ng kanyang mga paalala. Ang mga lihim na pagpayag ni Peter sa mga hiling ni Micaela naging madalas na. Tuwing naiiwan ang dalawa sa bahay, naging mas komportable silang mag-usap ng mga bagay na hindi alam ni Tricia. Ang kuryosidad ni Micaela na kanyang naramdaman noon habang nakikinig sa kwarto ng mag-asawa, unti-unti nang nagkakaroon ng hugis. Sa tuwing titingin siya kay Peter, hindi na lang bayaw ang nakikita niya, kundi isang lalaking handang magbigay sa kanya ng kalayaang ipinagkakait ng kanyang ate. At sa bawat pagkakataong nagtatama ang kanilang mga mata, alam ni Micaela na nagsisimula ng mabuksan ang pinto ng isang bawal na ugnayan. Sa kabilang banda, si Tricia ay nananatiling abala sa kanyang trabaho bilang teacher. Hindi namamalayan ang dahan-dahang pagbabago sa kanyang sariling tahanan. Tiwala siya na ang kanyang pamilya ay buo at matatag. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, ang ahas na kanyang pinatuloy, nagsisimula ng humanap ng paraan para tuluyang makuha ang lahat ng pag-aari niya. Lumipas sa mga linggo at para bang mas naging kampante na si Micaela sa kanyang galaw sa loob ng bahay. Dahil sa abala si Tricia sa kanyang mga seminar at school activities, mas lalong nagkaroon ng pagkakataon ng dalaga na mapalapit kay Peter. Isang gabi, habang wala pa si Tricia dahil sa isang mahalagang seminar, nagpasya si Micaela na siya na ang magluluto ng hapunan. Dati ay hindi naman siya mahilig sa gawaing kusina dahil laging si Tricia ang gumagawa noon. Ngunit ngayon, gusto niyang magpapansin sa kanyang bayaw. Maingat niyang inihanda ang mga paboritong ulam ni Peter at sinigurong masarap ang bawat timpla nito para mamangha ang lalaki. Nang maihain na ang pagkain, agad niyang tinawag si Peter na noon, kapapahinga lang galing sa trabaho. Kuya Peter, halika na rito sa mesa. Nakapagluto na ako ng paborito mong sinigang habang mainit pa. Salamat, Mika. Pero hintayin na muna natin ang ate mo bago tayo kumain. Baka malapit na yun umuwi eh. Naku kuya, tinext ako ni ate. Baka gabihin siya dahil marami pang gagawin sa seminar nila. Huwag na nating hintayin, baka magutom ka lang. Ganun ba? Pero mas maganda sana kung sabay-sabay na tayo gaya ng dati. Baka abutin pa siya ng 10:00 eh. Sayang naman tong niluto ko kung lalamig lang. Sige na kuya, kahit tikim lang muna. Sige na nga, mauna na tayo kung ganun. Mukhang masarap naman tong inihanda mo eh. Talagang masarap to kuya. Pinaghirapan ko to para sa'yo para naman ma-relax ka pagkatapos ng trabaho. Mabuti ka pa naisip mo to. Nakakapagod din kasi sa side kanina. Kaya nga dapat busog ka pag uwi. Oh, heto pang kanin. Dagdagan mo pa. Napilitan si Peter na sumabay sa pagkain kay Micaela kahit na medyo labag sa loob niya na hindi hintayin ang asawa. Habang kumakain, panay ang asikaso ng dalaga sa kanya na para bang ito ang tunay na asawa sa loob ng bahay na yon. Maya-maya pa, dumating si Tricia na bakas ang matinding pagod sa mukha. Pagpasok niya sa kusina, nadatnan niya ang dalawa na patapos na sa pagkain. Kahit na nakaramdam siya ng kaunting kirot dahil nauna na sila, hindi na lang niya ito ginawang malaking issue dahil sa sobrang pagod. Oh, mahal, nandiyan ka na pala. Pasensya ka na't nauna na kaming kumain ni Mika. Akala kasi namin hating gabi ka pa makakauwi. Ayos lang Peter. Nag-dinner na rin naman ako kasama mga katrabaho ko pagkatapos ng seminar kanina. Oh, bakit hindi ka man lang nag-message sa akin? Naghintay din ako sa'yo kanina bago kami nag-umpisa rito. Sorry love.
Nag-chat naman ako kay Mika eh. Saka hindi ko na nahawakan ang phone ko sa sobrang busy. Mabuti naman pinagluto ka ni Mika. Opo ate, sayang at kumain ka na. Masarap pa naman tong sinigang na niluto ko para kay kuya. Sige lang, kain na kayo riyan. Aakyat na muna ako para makapagpalit ng damit. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape o kahit na anong maiinom? Wag na Peter, gusto ko na lang talaga magpahinga. Sa mga sumunod na araw, parang naging normal na ang ganitong setup sa bahay. Dahil sa sobrang trabaho ni Tricia at Peter, nawawala na sila ng oras para sa isa't isa. Itong sitwasyon na ito ang ginamit ni Micaela para mas lalong pumasok sa eksena. Kapag nauunang umuwi si Peter, naroon agad si Micaela para pagsilbihan ito. Inaabutan niya ito ng tubig, tsinelas at minsan pa nga, nag-aalok siya ng masahe kapag nakikita niyang bugbog ang katawan ng lalaki sa trabaho. Nagugustuhan naman ni Peter ang ganitong atensyon dahil nararamdaman niyang may nag-aalaga sa kanya habang abala ang kanyang asawa. Kuya Peter, gusto mo ba masayin kita ng konti? Naku Mika, wag na. Baka nakakaabala pa ako sa pag-aaral mo dyan. Ano ka ba? Tapos na ako sa mga assignments ko. Neto, maupo ka rito sa couch para gumaan ang pakiramdam mo. Sige na nga. Nakakangalay din kasi talaga itong mga huling project namin sa opisina eh. O, di ba? Ang sarap sa pakiramdam kapag may nag-aalis ng stress mo pag uwi ng bahay. Salamat sa iyo Mika. Magaan pala ang kamay mo sa pagmamasahe. Basta para sa'yo, kuya, hindi ako mapapagod na asikasuhin ka rito. Mabuti na lang at nandito ka. Si Tricia kasi pag uwi nun, diretso tulog na agad dahil sa pagod. Huwag mo nalang pansinin si ate. Ako na lang ang gagawa ng mga bagay na hindi niya magawa para sa'yo. Habang tumatagal, napapansin na ni Tricia ang unti-unting paglamig ni Peter sa kanya. Dati, hinihintay siya nito tuwing dinner para magkasabay silang kumain. Ngunit ngayon, laging nauuna na ito. Nalulungkot siya tuwing may dala siyang pasalubong na pagkain para sa asawa dahil madalas busog na ito o kaya'y nakatulog na matapos asikasuhin ni Micaela. Minsan, napapaiyak na lang siya sa kama habang kumakain mag-isa. Iniisip kung nasaan na ang dating tamis ng kanilang pagsasama. Sa kabilang banda, kinausap niya rin si Micaela tungkol sa pag-aalaga nito sa kanilang anak na si Nathan. Mika, kumusta naman ang pagbabantay mo kay Nathan? Hindi ka ba nahihirapan lalo na't busy ako sa school? Maayos naman ate. Sanay naman ako sa bata at hindi naman siya ganong pasaway sa akin. Salamat ha. Kung may kailangan ka o kung may problema ka rito sa bahay, magsabi ka lang sa akin. Wala naman akong problema ate. Masaya nga ako dahil napakabait niyo ni Kuya Peter sa akin. Mabuti naman kung ganon. Pasensya ka na kung minsan gabi na ako nakakauwi at hindi na tayo nakakapag-usap ha. Ayos lang ate. Naiintindihan ko namang kailangan mo talaga magtrabaho ng gusto. O sige, basta tandaan mo nandito lang ako kung may gusto kang hingin o itanong. Opo ate, huwag ka mag-alala dahil kampante naman ako rito sa bahay niyo. Lingid sa kaalaman ni Tricia, ang mga problema o kailangan ni Micaela hindi na sa kanya idinudulog kundi kay Peter na. At ang asawa naman niya hindi rin nagsasalita tungkol dito para iwasan ang anumang gulo. Ngunit ang totoo, mas napapalapit na ang loob niya sa kanyang hipag. Isang gabi, umuwi si Tricia na medyo maaga kaysa sa dati dahil gusto niyang sorpresahin ang pamilya. Pagpasok niya sa sala, nadatnan niya sina Micaela at Peter na masayang nakaupo sa couch habang nagtatawanan sa pinanonood na palabas. Sa unang tingin, natuwa pa si Tricia dahil mukhang nagkakasundo ang dalawang mahalagang tao sa buhay niya. Kaya hindi niya muna binulabog ang kanilang kasiyahan. Dumiretso muna si Tricia sa itaas para tingnan ang anak na si Nathan. Subalit nang buksan niya ang pinto ng kanyang kwarto, halos tumigil ang mundo niya sa kanyang nakita. Ang kanyang 3 taong gulang na anak, nasa malamig na sahig na pala at doon na nakatulog ng walang sapin o kumot.
Baka sa bata ang hirap ng posisyon nito habang mahimbing na natutulog. Sa tindi ng galit at pag-aalala, agad niyang binuhat ang bata at mabilis na bumaba sa sala para harapin ang kanyang kapatid. Ang mukha niya namumula na sa sobrang high blood dahil sa kapabayaan na kanyang nasaksihan. Micaela, ano to? Bakit si Nathan nasa sahig na pala at doon na natutulog habang kayo rito nagtatawanan lang? Ate, ano bang sinasabi mo? Maayos ko naman pinatulog si Nathan sa kama bago ako bumaba rito. Maayos? Nakita mo ba ang itsura ng anak ko sa taas? Paano kung gumapang yan palabas ng kwarto at mahulog sa hagdan? Nasa kama lang siya kanina, ate. Baka naglikot lang siya kaya napunta sa sahig. Naglikot? Ibig sabihin nahulog ang bata sa kama pero hindi mo man lang tiningnan, ni hindi mo man lang narinig? Pasensya na, ate. Hindi ko lang talaga namalayan dahil naging masaya lang ang usapan namin ni Kuya Peter dito. Masaya? Mas mahalaga pa bang panonood nyo kaysa sa kaligtasan ng anak ko? Inaasahan ko na babantayan mo siya ng maayos. Mahal, kumalma ka muna. Siguradong hindi naman sinasadya ni Micaela ang nangyari. Aksidente lang yun. At ikaw naman, Peter, nasa bahay ka pero hindi mo man lang naisip na tignan ang sarili mong anak sa taas? Nandito ako sa baba dahil nagpapahinga rin ako. Kala ko naman okay na ang bata dahil si Mika nagbantay. Wala kayong kwentang dalawa. Mas sinuuna niyo pa ang sarili niyong katuwaan kaysa sa bata na ipinagkakatiwala ko sa inyo. Sa sobrang inis ni Trisha, hindi na siya nakinig sa anumang paliwanag ni na Peter at Micaela. Pakiramdam niya, binaliwala ang kanyang pagod sa trabaho dahil lang sa kapabayaan ng kanyang sariling pamilya. Mabilis siyang umakyat muli sa taas at padabog na nagkulong sa kwarto. Habang ang dalawa na naiwan sa baba, parehong nag-alala at natakot kay Trisha na nakita nilang nagalit ng todo. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ni na Trisha at Peter ng gabing yun, parang may dalang bigat na hindi maipaliwanag. Matapos ang mainit na pagtatalo dahil sa nangyari kay Nathan, sinubukan ni Peter na basagin ang pader na itinayo ng kanyang asawa. Lumapit siya rito nang may pagpapakumbaba. Baka sa kanyang mukha ang pagod at pagsisisi sa kanyang naging kapabayaan. Alam niyang malaki ang pagkukulang niya bilang ama at asawa nang unahin niya ang pakikipagkatuwaan sa kanyang hipag kaysa sa kaligtasan ng sariling anak. Sa kabilang banda, si Trisha ay nanatiling nakatalikod. Matigas ang loob at ayaw padaig sa lambing na ipinapakita ng lalaki. Mahal, patawarin mo na ako sa nangyari kagabi. Alam kong nagkamali ako at hindi ko na dapat hinayaang mangyari yun kay Nathan. Sana naiisip mo yan bago ka nag-i-enjoy mag-isa habang ang anak mo nasa sahig na at nanginginig sa lamig. Hindi ko naman sinasadya, mahal eh. Masyado lang talaga ako naging kampante dahil akala ko maayos ang lahat. Kampante? O baka naman masyado ka lang nag-i-enjoy sa presensya ni Micaela kaya nakalimutan mo na ang responsibilidad mo. Huwag ka namang ganyan mag-isip. Ikaw pa rin ang priority ko. Nagkataon lang na pagod din ako galing sa trabaho. Ramdam ko na may nagbago sa'yo, Peter. Hindi mo na ako niyayayang lumabas at kung minsan, laging tulog ka na pag-uwi ko. Pasensya ka na. Busy lang talaga sa opisina pero pangako, babawi ako sa'yo at kay Nathan sa mga susunod na araw. Sige, tatanggapin ko ang sorry mo ngayon. Pero sana kausapin mo rin ang kapatid ko dahil hindi ko gustong inaasal niya. Tinanggap ni Trisha ang paumanhin ni Peter para na rin sa katahimikan ng kanilang tahanan. Ngunit nanatili ang kaba sa kanyang dibdib. Pinakiusapan din siya ni Peter na patawarin na si Micaela dahil ayon sa lalaki, bata pa ito at nagkakamali lang din. Kinagabihan, bago matulog ang lahat, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang magkapatid sa kusina. Si Micaela, nagpakita ng peking pagsisisi, yumuko at humingi ng tawad sa kanyang ate, bagaman sa loob-loob niya, naiinis siya dahil sa napagalitan siya nito sa harap ni Peter. Alam ni Micaela na kailangan niyang magpanggap na maayos ang lahat para hindi siya mapaali sa bahay na yun. Ate, sorry talaga sa nangyari kay Baby Nathan. Hindi ko nauulitin yun. Pangako. Sana seryoso ka, Mika. Kaisa-isa kong anak si Nathan at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Oo, ate. Masyado lang ako nalibang sa panonood.
Pero babantayan ko na siyang mabuti simula ngayon. Mabuti naman kung ganon. Ayoko nang maulit ang eksenang yon. Dahil pagod din ako sa trabaho at ayoko nang madagdagan ang iisipin ko. Oh, Ate Tricia, pasensya na talaga sa ginawa ko. Sige na, matulog na tayo. Siguraduhin mo lang nagigising ka na maaga bukas ha, para matulungan mo ako sa bata bago ako pumasok. Sige ate, good night sa inyo. Matapos ang pag-uusap na yon, parang bumalik sa normal ang lahat sa loob ng kanilang tahanan. Naging mas masunurin si Micaela at mas naging maasikaso naman si Peter kay Tricia tuwing umaga. Subalit sa likod ng mapayapang anyo na ito, may mga lihim na pagtataksil na nagsisimula ng mabuo sa pagitan ni Micaela at Peter. Isang gabi, habang abala si Tricia sa kanyang mga lesson plan sa itaas, sadyang lumabas si Micaela mula sa banyo na nakatapis lamang ng tuwalya. Sakto namang nandoon si Peter sa sala, nagbabasa ng mga dokumento para sa kanyang bagong proyekto. Hindi mapigilan ni Peter na mapatingin sa kanyang hipag dahil sadyang mapang-akit ang ayos nito at parang walang pakialam kung makita man siya sa ganung kalagayan. Mika, bakit ganyan ang ayos mo? Baka makita ka ng ate mo at magalit na naman yung sayo. Nako kuya, nakalimutan ko lang pong dali ng damit ko sa banyo. Tsaka tulog naman na si Nathan at busy si ate sa taas. Kahit na, ayusin mo man lang ang itsura mo dahil hindi magandang tignan na ganyan ka sa harap ko. Masyado ka namang seryoso kuya. Parang hindi ka naman sanay na nakakakita ng magandang tanawin. Huwag ka magbiro ng ganyan, Mika. Maling-mali itong ginagawa mo. Mali ba maging komportable sa sariling bahay? Sige na, kukuha lang ako ng damit sa kwarto ko. Sa mga sumunod pang pagkakataon, mas naging madalas ang ganung mga tagpo. Minsan, napapansin ni Peter na sadyang hindi nagsusuot ng panloob na damit si Micaela kapag naroon siya. At bilang isang lalaki, hindi niya minsan malabanan ng pagnanasa na unti-unting namumuo sa kanyang puso. Alam niyang malaking pagkakasala ang kanyang ginagawa, subalit parang nahahatak siya ni Micaela na hindi niya matakasan. Isang linggo matapos ang unang insidente, kailangang umalis ni Tricia para sa isang out-of-town seminar kasama ang kanyang mga kapwa-guro. Dahil sa labis na tiwala, ipinaubaya niya muna ang kanyang anak na si Nathan sa pangangalaga ni na Peter at Micaela. Ito na ang naging hudyat para sa bawal na ugnayan na matagal nang kinikimkim ng dalawa. Nung unang gabi na wala si Tricia, sumidhi ang pagnanasa ni na Micaela at Peter. Nagkaroon sila ng espasyo na magnakaw ng mga bawal na sandali sa gitna ng kadiliman. Isang gabi, nagising ang dalawa sa loob ng kwarto ni na Peter at Tricia. Parehong walang saplot sa katawan at baka sa kanilang mga mata ang kaba, pati na rin ang init ng nagdaang sandali. Alam ni Peter na winasak niya ang tiwala ng kanyang asawa, ngunit parang hindi na niya kayang bumalik sa dati. Si Micaela naman, nakangiti lang. Tila ba nagtagumpay siya sa kanyang planong agawin ang atensyon ng lalaki mula sa kanyang sariling ate. Mika, anong ginawa natin? Maling-mali ito. Hindi ko na dapat pinatulan tong nararamdaman ko. Kuya, huwag mo na munang isipin ang mali. Ang mahalaga, naging masaya tayo at nakuha mong init na hinahanap mo. Pero, paano kung malaman to ni Tricia? Masisira ang pamilya natin at pati si Nathan madadamay. Sino ba magsasabi sa kanya? Tayong dalawa lang naman ang nakakaalam nito Kaya pwede nating itagong lihim to habang buhay. Hindi ko alam kung kaya ko siyang tignan sa mga mata kapag bumalik na siya rito. Peter, huwag mo na siyang alalahanin. Hindi ka rin naman niya mabigyan ng oras, di ba? Sana nga hindi tayo mabisto. Dahil kapag nangyari yon, tapos na ang lahat para sa akin. Huwag ka mag-alala, Peter. Walang ibang makakaalam. Mula sa araw na yon, umulit-ulit ang mga kababalaghan at bawal na gawain sa loob ng tahanan. Ang tanging nakakasaksi sa lahat ay ang batang si Nathan na walang muwang sa mga nangyayari sa paligid niya. Tuwing gabi,
Habang natutulog ang bata, nagpapakasasa ang kanyang ama at tita sa isang ugnayang punong-puno ng kasalanan. Nang bumalik si Trisha mula sa kanyang seminar, masaya siyang nakabalik at may dala pang mga pasalubong para sa kanyang pamilya. Sinalubong naman siya ni Micaela ng may malapad na ngiti at ni Peter na para bang walang nangyari. Subalit hindi nagtagal, nagsimula nang mapansin ni Trisha ang mga kakaibang ikinikilos ng kanyang asawa, lalo na kapag sila ay nasa loob ng kwarto. Minsan, wala na itong gana sa kanilang pagsasama at laging sinasabi na pagod siya sa trabaho, kaya kailangan niyang matulog ng maaga. Iniintindi na lamang ito ni Trisha dahil alam niyang mabigat ang trabaho ni Peter sa construction site. Sa kabilang banda, napapansin din niya na parang blooming at lalong gumaganda si Micaela. Nagiging mas masipag pa ito sa mga gawaing bahay at lalong nagiging maasikaso sa pagbabantay kay Nathan. Minsan pa nga, minamasahin ni Micaela si Trisha pag uwi nito mula sa school, na para bang isang mabuting kapatid na nag-aalala sa kanya. Ate, halika rito at mamasahin kita. Mukhang pagod ka na naman sa mga estudyante mo eh. Salamat, Mika. Mabuti na lang at nandyan ka para tulungan ako rito sa bahay. Wala yun, ate. Dapat ka talagang mag-relax lang dahil nakakapagod din ang trabaho mo bilang teacher. Totoo yan. Minsan parang gusto ko na rin magbakasyon para naman makahinga ako ng maluwag. Magandang ideya yan, ate. Magbakasyon ka kaya kahit isang linggo lang para ma-refresh ang isip mo. Ako nang bahala rito kay Nathan at kay Kuya. Nakakataba naman ng puso ang pag-aalala mo sa akin, Mika. Napakabait mo talagang kapatid. Siyempre naman, ate. Gusto ko lang na maging masaya ka at hindi masyadong stress. Natutuwa si Trisha sa ipinakikitang kabaitan ng kapatid. Ngunit hindi nagtagal, may napapansin siyang mali sa kanyang paligid. Isang gabi, nagpaalam si Peter na may tatapusing trabaho kaya baka gabihin siya ng husto sa pag-uwi. Kasabay nito, si Micaela naman, nagpaalam din na may gagawing group project kasama si Stacy kaya baka malate din siya ng uwi. Noong una, inisip ni Trisha na coincidence lang ang lahat kaya hindi siya agad nag-imbestiga. Subalit ng sumunod na linggo, muling naulit ang ganong tagpo na nagdulot ng kaunting kaba sa kanyang dibdib. Isang araw, bumisita sa kanilang bahay ang kanyang matalik na kaibigan at kapwa-guro na si Gina para maghatid ng ilang dokumento. Trisha, kumusta ka na? Parang ang laki na ng ipinagbago mo ah. Parang lagi kang puyat. Pagod lang sa school, Gina. Marami kasing kailangan tapusin na reports bago ang grading period. Pero alam mo, may kailangan akong sabihin sa'yo. Nung isang gabi kasi, napadaan ako sa isang hotel malapit sa school natin. Oh, anong meron dun? Bakit mo naman nabanggit ang hotel na yon? Nakita ko kasi si Peter doon. Hindi ako sigurado kung siya talaga yun ha. Pero talagang kamukhang kamukha niya. Baka nagkakamali ka lang. Baka may meeting lang sila noon kasamang mga kliyente niya. Ang ipinagtataka ko lang, may kasama siyang dalagang babae. Nakamask sila pareho, pero parang pamilyar ang buhok ng babae. Sino namang babae ang makakasama niya doon? Imposible ang sinasabi mo, Gina. Hindi ko rin alam, pero ang sinasabi ko lang sa'yo, kaibigan kita. Mas mabuting maging mapagmatsyag ka kaysa sa huli ka na magsisi. Pagkaalis ni Gina, nanatiling nakatulala si Trisha sa gitna ng sala. Kinabahan siya ng gusto at para bang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Habang nag-iisip, bigla siyang nagulat nang mahulog at mabasag ang picture frame ng kanilang kasal ni Peter na nakadikit sa pader ng sala. Wala namang hangin na pumasok at wala ring nakatama rito, kaya lalo siyang kinabahan. Alam niyang isa itong malaking senyales na may panganib na paparating sa kanyang pamilya. Tinignan niya ang basag na salamin at doon naramdaman niya ang matinding takot na hindi niya maipaliwanag. Alam niyang may masamang nangyayari sa kanyang likuran at kailangan niya pang malaman ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Ang mga hinala ni Trisha,
hindi lamang basta pakiramdam, kundi naging isang misyon para alamin ang katotohanan. Isang gabi, muling nagpaalam si Peter na kailangan niyang mag-overtime sa opisina dahil sa tambak na asikaso sa construction project. Sa kabilang banda, si Micaela naman, mabilis na nag-ayos ng gamit at sinabing may bigla ang dance practice para sa kanilang PE subject. Ngumiti lang si Trisha at tumango. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may nag-aapoy na napuot. Gamit ang isang tracking app na palihim niyang ininstall sa phone ni Peter, sinundan niya ang bawat galaw ng asawa. Hindi siya nagkamali nang makitang na-track ang asawa sa isang hotel na malapit lang sa lugar kung saan sila madalas dumaan. Tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigang si Gina upang magpasama at kumpirmahin ang lahat. Gina, nandito na tayo sa tapat. Sigurado ako na nasa loob sila dahil hindi gumagalaw ang tracker ni Peter. Trisha, huminga ka ng malalim ha. Huwag tayong basa-basa papasok dahil baka gumawa sila ng eksena at tayo pa magbukang masama. Hindi ko na kaya to, Gina. Gusto kong makita ng dalawang mata ko kung paano nila ako ginagawang tanga. Makinig ka sa akin ha. Manatili lang tayo rito sa loob ng sasakyan ko. Hintayin nating lumabas sila para may ebidensya ka na hindi nila maitatanggi. Bakit nila nagawa to sa akin? Binigay ko ang lahat para sa kapatid ko. At naging tapat ako kay Peter simula't simula. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sila ang may problema, hindi ikaw. Tatagan mo ang loob mo dahil malapit na silang lumabas. Sana panaginip na lang to. Sana nagkamali lang ako. Heto na, Trisha. May lumalabas na sa lobby. Tignan mo nang mabuti. Halos huminto ang pagtibok ng puso ni Trisha nang makita niyang magkaakbay na lumabas ng hotel sina Peter at Micaela. Baka sa mukha ng dalawa ang saya habang nagbubulungan at nagtatawanan. Para bang walang asawa at kapatid na naghihintay sa kanila. Namutla si Trisha at nanginig ang kanyang buong katawan habang nakasandal sa upuan ng sasakyan. Doon niya napatunayan na ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ang kapatid na itinaguyod niya nagsasabuatan para saktan siya. Masakit para sa kanya na isipin na sa bawat pagod niya sa pagtuturo, doon din sila kumukuha ng lakas para lukohin siya. Sinabihan naman siya ni Gina na kailangan niyang kumalma at huwag magpadalos-dalos sa galit dahil may mas matinding paraan para pagbayarin ang mga ito. 3 buwan naman ang nakalipas matapos ang gabing yon ng pagkakatuklas ni Trisha sa kataksilang yon. Sa loob ng mga panahong yon, maraming nagbago sa loob ng tahanan ni Trisha bagaman pilit niyang itinatago ang kanyang nalalaman. Hindi siya nagwala o nag-eskandalo. Sa halip, nanatili siyang tahimik at malamig ang pakikitungo na para bang walang kakaibang nangyayari. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-arte na parang isang tapat na asawa habang pinanonood kung paano siya patuloy na niloloko ng dalawa sa kanyang harapan. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, narinig ni Trisha ang pilit na paglalambing ni Peter na para bang sinusubukan nitong takpan ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng mabubuting salita. Mahal, sabay ka na sa akin pagpasok. Ihahatid na kita sa school para hindi ka na mahirapang mag-commute. Wag na, Peter. May dadaanan pa akong bookstore kaya mauuna na ako sa'yo. Sigurado ka ba? Minsan lang tayo magkasabay sa sasakyan nitong mga huling linggo. Ayos lang ako. Sanay naman ako mag-isa, diba? Tsaka pala nakalimutan kong sabihin sa inyo. Kumuha na ako ng nani para kay Nathan. Nandyan si Manang Mela para asikasuhin ang anak ko. Bakit kumuha ka pa ng katulong? Nandyan naman si Micaela para mag-alaga sa bata. Mas gusto kong sigurado, Peter. Ayoko nang maulit yung nangyari noon na natutulog ang anak ko sa sahig habang ang mga tao rito busy sa ibang bagay. Hindi na nakasagot ang dalawa sa diretsong banat ni Trisha. Alam ni Trisha na sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang kanyang pagnanais na makaganti. Pagkatapos niyang magpaalam na papasok na sa trabaho, sa halip na dumiretso sa paaralan,
Nagtungo siya sa isang liblib at lumang bahay sa dulo ng bayan. Doon nakatira ang isang matandang babae na kilala sa tawag na Manang Roberta, ang mangkukulam na naging sandigan ni Trisha sa kanyang lihim na paghihiganti. Pumasok si Trisha sa loob ng bahay. Bitbit ang kanyang matinding galit na parang sumasabog na sa kanyang dibdib. Narito ka na naman, Trisha. Ano na namang problema mo? Manang, hindi na sapat ang ginagawa natin. Gusto ko pang mas patindi ng sumpa sa kanilang dalawa. Anong klaseng pagpapahirap pa ba ang nais mong malasap ng taksil mong asawa at kapatid? Ayoko nang mapraning lang sila. Hindi sila natututo sa pananakot lang. Gusto ko silang makitang nagdurusa sa pisikal na sakit. Naiintindihan ko. Gusto mo bang unti-untiin ang kanilang katawan hanggang sa magmakaawa sila sa iyo? Gusto ko silang tubuan ng kakaibang sakit sa balat. Yung hindi sila makakatulog sa hapdi at kate. Yung walang gamot na makapagpapagaling. Meron akong naiisip para dyan. Huwag kang mag-alala. Sige, heto ang bayad ko, Manang. Gawin mong lahat para pagsisihan nila na niloko nila ako. Bago umalis si Trisha, pinanood niya pa ang matanda habang nagsisimulang mag-orasyon sa harap ng mga larawan ni Peter at Micaela. Ang mga mata ni Manang Roberta tila nagliliyab habang binubulungan ng mga gamit na gagamitin sa kulam. Matapos ang ritual, lumabas si Trisha at nagpatuloy sa kanyang trabaho sa paaralan na para bang isang ordinaryong guro lamang. Sa teacher's room, agad siyang nilapitan ni Gina upang kumustahin ang kanyang naging lakad. Si Gina naman ang nagsuggest kay Manang Roberta dahil alam nito ang kakayahan ng matanda sa pagkukulam. Kumusta ang pagbisita mo kay Roberta? Effective ba ang mga naunang ginawa niya? Dinadahan-dahan ko lang nung una, Gina. Pero ngayon, humiling na ako ng mas matinding parusa. Mabuti yan. Hindi sila dapat inaayang maging masaya habang ikaw nagdurusa. Gusto ko silang makitang mabulok sa sarili nilang mga kasalanan. Wala na akong pakialam kung ano mangyari sa kanila. Kailangan mo rin maging maingat ha, para hindi ka mahalata ni Peter. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin kong sa akin ang huling halakhak. Dapat lang, Trisha. Tsaka hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako para suportahan ka. Sabihan mo lang ako pag kailangan mo ng tulong, ha? Pag-uwi ni Trisha galing sa trabaho, naabutan niya ang dalawa na maagang nakauwi at nasa sala. Napansin niya agad na pareho silang hindi mapakali at panay ang kamot sa kanilang mga braso at binti. Ang balat ni Peter at Micaela nagsisimula ng mamula at magkaroon ng maliliit na pantal na para bang may matinding allergy. Ngumiti ng palihim si Trisha bago nagpanggap na nag-aalala at lumapit sa kanila. Alam niyang nagsisimula na ang epekto ng sumpa na kanyang ipinagawa kay Manang Roberta. Ano yung mga pantal sa balat nyo? Bakit parang sabay kayong nagkaroon ng ganyan? Hindi ko nga alam, mahal eh. Bigla na lang nangati ng sobra mula pa kaninang hapon sa opisina. Naku rin, ate. Akala ko nga nakagat ako ng lamok. Pero kahit sa binti ko meron din. Baka naman may may nakain kayong dalawa na hindi maganda sa katawan. Kumain ba kayo ng seafoods na nakaka-allergy? Wala naman kaming kinain na seafoods kanina. I mean, wala akong kinain na ganun sa school. Ba't mo naman nasabing wala naman kami? Saan ba kayo galing? Sabay ba kayong naghapunan sa labas? Ang ibig sabihin ni Micaela, wala kaming kinain na ganun dito sa bahay. Dumaan lang ako sa malapit na Chinese resto kanina para bumili ng masarap na pagkain. Ganun ba? Akala ko kasi may secret date kayong dalawa kaya pareho kayo nangangati ngayon. Pasimpleng ngumisi si Trisha nang makita ang pagkakataranta sa mukha ni Peter. Alam niyang nahuhuli na niya ang mga ito sa sarili nilang mga dila. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras para magsalita. Kinabukasan, mas lumala ang kalagayan ni Peter. Nagising si Trisha sa gitna ng gabi dahil sa ingay ng kanyang asawa na hindi makatulog dahil sa sobrang hapdi at kati ng balat.
Ang mga pantal naging malalaking sugat. Humihingi ito ng tulong habang halos maluha na sa sakit. Ngunit ang tanging tugon ni Trisha, isang malamig na pagtango. Mahal, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya ang hapdi. Parang sinusunog ang balat ko sa kati. Kumalma ka lang, Peter. Bibili ako ng gamot bukas pagbukas ng butika. Baka kailangan mo lang yung pahira ng ointment. Sobrang sakit na talaga eh. Para akong kinagat ng maraming bubuyog. Baka talagang may nakain ka lang. Magtiis ka muna dahil wala pa namang bukas na butika ngayon. Ate, tulungan mo rin ako. Ang mukha ko parang namamaga at sobrang katirin. Grabe naman. Ba't sabay pa kayong dalawa na nagkakaganyan? At ate, naririnig ko ulit ang mga ingay sa kwarto kanina. Natatakot na ako. Ako rin, Mika. Parang may mga taong nag-uusap sa paligid ko kahit tayong tatlo lang ang narito sa bahay. Habang tumatagal ang gabi, tila nababaliw na ang dalawa dahil sa mga naririnig nilang bulong na hindi naman naririnig ni Trisha. Ang mga boses na ito nagmumula sa kailaliman ng sumpa ni Manang Roberta. Nang dumiretso na si Micaela sa kanyang sariling kwarto upang subukang matulog, binalot siya ng matinding takot. Sa gitna ng dilim, nakarinig siya ng malalakas na katok sa kanyang pinto na para bang gigibain nito ng kung sino mang nasa labas. Nanginginig siyang nagtalukbong ng kumot hanggang sa marinig niya ang tinig na pamilyar sa kanya. Sino yan? Kuya Peter? Ate Trisha? Kayo ba yan? Huwag niyo naman akong takutin ng ganito. Mika, buksan mo ang pinto. May kailangan akong ibigay sa'yo para sa katinang balat mo. Ate Trisha, buti naman. Akala ko kung sino nang kumakatok ng ganong kalakas. Buksan mo na, Mika. Gusto mo bang gumaling o gusto mong mabulok na lang dyan sa loob? Sandali lang, ate. Bubuksan ko na ang pinto. Huwag mo lang akong iiwan. Akmang bubuksan na ni Micaela ang pinto nang maramdaman niyang isang kakaibang lamig na pumasok sa kanyang kwarto. Pagkabukas niya ng pinto, hindi ang kanyang ate Trisha na nag-aalalang bumulaga sa kanya. Isang nakakatakot na figurang nakatayo sa harapan niya. Ang kanyang ate Trisha na parang isang bangkay na matagal nang nabaon sa lupa. Ang lahat ng buhok nito'y nakaangat na parang kinuryente. Ang balat nito'y sobrang putla at ang mukha nakakatakot tingnan. Nakangisi ng nakakapangilabot na abot hanggang tenga. Naniga sa takot si Micaela habang nakatitig sa multo ng kanyang kapatid na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang mga mata nito halos puti lahat at may itim na luhang dumadaloy at isang sinyalis na ang sumpa, tuluyan na silang lalamunin. Ang mga sumunod na araw sa loob ng tahanan ni Trisha, naging mistulang impyerno para kina Peter at Micaela. Hindi na lamang pangangati at hapdi ng balat ang kanilang nararanasan, kundi pati na rin ang matinding panunuyo ng lalamunan at mga hindi maipaliwanag na aninong nakikita sa bawat sulok ng bahay. Halos hindi na lumalabas ng kanilang mga kwarto ang dalawa dahil sa takot. Si Peter, laging nagrereklamo na parang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib tuwing gabi na parang may multong sumasakay sa kanya habang natutulog at pilit siyang sinasakal. Isang gabi, habang pilit silang pinapakain ni Trisha sa hapagkainan, hindi na nakatiis si Peter na maglabas ng kanyang saloobin habang nanginginig ang mga kamay. Mahal, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sigurado akong may multo rito sa bahay dahil gabi-gabi na lang ako hindi makatulog dahil sa mga boses at bulong. Ako rin, kuya. Yung banyo natin, parang lagi may bumubulong sa akin at may nakikita akong multo na kamukha ni ate. At nakakatakot tignan. Ano ba yung mga sinasabi nyo? Mukhang masyado lang kayo napaparanoid dahil sa mga pantal nyo sa balat. Bakit ka ba natatawa, Patricia? Nakikita mo na nga nagdurusa kami rito pero parang wala kang pakialam. Hindi ko lang maiwasang matawa sa kapraningan nyo. Sleeping paralysis lang yan, Peter. Normal lang yan sa mga taong kulang sa tulog. Hindi na to normal. Ang hapdi na ng balat ko, ang bigat ng katawan ko at ngayon, may mga nakikita na kaming hindi may paliwanag. Ate,
Baka kailangan na namin magpatingin sa psychiatrist. Baka kung ano na to nangyayari sa utak namin. Sige, kung yan ang gusto nyo, tatawag ako ng doktor para tignan ang sakit nyo. Para tumigil na yung mga kwento nyo. Pinagbigyan ni Trisha ang kanilang hiling at pinapunta sa bahay ang kaibigan nilang mag-asawa na si Doc Mona. Pagdating ng doktor, maingat nitong sinuri ang mga sugat at pantal ni na Peter at Micaela. Sinabi ni Doc Mona na mukhang simpleng allergy lamang ito na lumala dahil sa kakakamot at nagreseta siya ng mga gamot na pampahid at pampakalma. Bahagyang nakaramdam ng ginhawa ang dalawa nang makuha ang mga gamot. Umaasa ang mga ito na katapusan na ng kanilang kalbaryo. Sa loob ng ilang oras, tila humupa nga ang nararamdaman nilang hapdi. Dahilan para makatulog sila ng mahimbing. Ngunit ang ginhawang yon, panandalian lamang pala. Dahil ang sumpa ni Manang Roberta ay hindi basta-basta natatalo ng medisina. Nagulantang ang buong bahay ng sumunod na madaling araw dahil sa malakas na tunog ng pagsusuka mula sa banyo ni Micaela at sa kwarto ni Peter. Sabay silang nakaranas ng matinding pananakit ng tiyan na para bang may mga buhay na bagay na gumagalaw sa loob ng kanilang bituka. Paglabas ng suka, nangilabot sila nang makitang puro mahabang itim na buhok at malagkit ang kanilang inilalabas. Halos mabaliw sina Micaela at Peter habang pinagmamasda ng mga buhok sa sahig. Hindi maintindihan kung paano ito napunta sa loob ng kanilang mga katawan. Nagmamadaling lumapit si Trisha sa kanila. Bakas ang pagkagulat sa mukha, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang kalooban. Ate, tulungan mo ako. Bakit ako nagsusuka ng buhok? Saan galing to? Trisha, tumawag ka ng ambulansya. Parang mamamatay na ako sa sakit ng tiyan ko. Puro buhok din ang isinuka ko. Diyos ko, iba na to. Baka may nabulabog na kaming kung ano dito. Kung may nagambala man kayo, bakit ako hindi nadadamay? Bakit si Nathan maayos lang? Kami rin naman ang kasama nyo rito. Hindi ko alam, ate. Baka dahil mas mahina ang katawan namin ni Kuya Peter ngayon, kaya kami pinupunterya. O baka naman may nagawa kayong kasalanan, kaya kayo nagkakaganyan. Sinasabi kasi nila na kapag ganyan ang sakit, gantiyan ng taong nasaktan nyo. Wala kaming ginagawa masama, Trisha. Maghanap ka na lang ng paraan para matigil na to. Nanatiling tahimik si Trisha habang pinanonood ang paghihirap ng dalawa. Alam niyang nagsisimula ng mas malalang parusa na hiniling niya kay Manang Roberta. Naging mabilis ang takbo ng karma dahil sa loob lamang ng ilang araw, ang mga tiyan ni na Peter at Micaela nagsimulang lumaki ng hindi normal, na para bang 4 na buwan na silang buntis. Halos hindi na sila makatayo at makalakad dahil sa bigat at sakit ng kanilang mga katawan. Para na silang mga halimaw na unti-unting kinakain ng sariling karamdaman. Habang si Trisha naman, patuloy lang na nagmamasid. Hinihintay ang tamang sandali para ilabas ang kanyang tunay na kulay. Isang hapon, habang nakahiga ang dalawa sa sala dahil hindi na nila kayang umakyat sa taas, tuluyan ang naglabas ng kanyang totoong nararamdaman si Trisha. Tumayo siya sa harap nila ng may matigas na muka at malamig na mga mata. Wala nang mapagkunwaring pag-aalala. Wala nang maamong guro na nakilala nila. Ang tanging nasa harap nila, isang babaeng biktima ng kataksilan na handa ng maningil sa lahat ng pasakit na ibinigay sa kanya. Inilapag niya ang kanyang bag sa mesa at tinitigan ng 2 taong nagmamakaawa sa kanyang paanan. Nakikita nyo ba ang mga sarili nyo? Para na kayong mga hayop na naghihintay na lang mabulok. Mahal, bakit ganyan ka magsalita? Tulungan mo kami pakiusap. Dali mo na kami sa ospital. Kung gusto nyo pang mabuhay at mawala yung mga karamdaman nyo, umamin na kayo sa lahat ng kasalanan nyo sa akin. Ate, anong ibig mo sabihin? May kinalaman ka ba sa nangyayari sa amin?
Wala akong gagawin kung wala kayong ginagawang masama. Sa tingin niyo ba, hindi ko alam ang lahat ng ginagawa niyo sa likod ko? Ate, paanong... Huwag na kayong magsinungaling! Ate, patawarin mo ako. Ayoko pang mamatay. Please, ayokong mabulok ng ganito. Mika, ano nangyayari? Kuya, inulam tayo ni ate. Yung sakit natin hindi to magagamot ng doktor dahil gawa to ng mangkukulam. Doon na nagsimula ang mainit na kumprontasyon sa loob ng sala. Sa tindi ng takot na baka tuluyan na silang mamatay, nagsimulang umamin ang dalawa sa kanilang mga naging pagtataksil. Ikinwento nila ang mga gabi sa hotel, ang mga bawal na sandali sa loob mismo ng bahay habang wala si Trisha, at kung paano nila pinagtulungang lukuhin ang babaeng nagbigay sa kanila ng lahat. Umiiyak si Micaela habang nakasubsob sa sahig, samantalang si Peter hindi makatingin ng diretso sa kanyang asawa dahil sa sobrang hiya at pagsisisi na ngayon lang lumabas dahil sa takot sa kamatayan. Ngunit para kay Trisha, ang kanilang pag-amin huli na at hindi sapat para burahin ang sakit na kanyang nararamdaman. Ngayon, alam niyo na ang pakiramdam ng niloloko at pinapahirapan. Akala niyo ba, ganun lang kadali ang lahat? Mahal, patawarin mo kami. Nadala lang ako sa tukso. Si Micaela ang laging lumalapit sa akin. Hindi ko lang nalabanan. Huwag kang magraso ng kanyan, Peter. Ang tukso, malalabanan kung tunay ang pagmamahal mo sa akin at sa anak natin. Pero mas pinili mong magpakahayop. Ate, patawad. Nagkamali ako. Huwag mo naman akong parusaan ng ganito. Kapatid mo pa rin ako, ate. Kapatid? Ang kapatid na pinagkatiwalaan ko ang siya pang naging ahas na tumuklaw sa pamilya ko. Wala na akong kapatid simula nung gabing pumasok ka sa kwarto ng asawa ko. Trisha, bigyan mo ko na isa pang pagkakataon. Babawi ako. Hindi na mauulit to. Pakiusap. Itigil mo na ang sumpa. Ang kataksilan, hindi na kailangan ng pangalawang pagkakataon. Sapat na ang isang beses kong naranasan ng impyernong ibinigay nyo. Mahal, sige na. Gagawin kong lahat. Huwag mo na akong iwan ng ganito. Kinuha ni Trisha mula sa kanyang bag ang isang folder na naglalaman ng annulment agreement at iba pang mga dokumento para sa paghihiwalay nila ng ari-arian. Inilapag niya ito sa tapat ni Peter na noon, nanginginig pa rin ang buong katawan. Hindi siya papayag na matapos ang gabing ito na wala siyang makukuhang hustisya. Habang ang sumpa naman, mananatiling babala sa kanilang mga katawan hanggat hindi niya nararamdaman na sapat na ang kanilang pagdurusa. Pirmahan mo to, Peter. Ngayon din, ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay na to at sa buhay ko. Annulment? Trisha, wag naman. Paano si Nathan? Paano ang pamilya natin? Wala ka ng pamilya simula nang lukuhin mo ko. Pirmahan mo yan kung gusto mo pang mabuhay. Kuya, pirmahan mo na. Ate, maawa ka. Gawin mo ang gusto mo basta pagilingin mo lang kami. At ikaw, Micaela, uuwi ka na agad sa probinsya. Puputulin ko na ang lahat ng suporta sa pag-aaral mo at babawiin kong lahat ng ibinigay ko sa'yo. Ate, huwag po. Saan ako pupunta? Paano na ang kinabukasan ko? Dapat naisip mo yan nung nilalandi mong bayaw mo. Wala ka ng lugar dito sa Maynila at wala ka ng lugar sa puso ko. Papatay mo ba kami sa kahihiyan? Paano na lang ang sasabihin ng mga tao? Matapos birmahan ni Peter ang mga dokumento ng may matinding pait sa loob, tinitigan sila ni Trisha ng huling beses. Ipinaalala niya sa kanila ang kanyang propesyon bilang isang guro at kung paano niya laging itinuturo sa kanyang mga estudyante ang kahalagahan ng katapatan. Sinabi niya na ang simpleng rule na huwag mag-cheat sa exam ay dapat sanang naia-apply nila sa kanilang buhay. Ngunit mas pinili nilang maging basura. Pagod na ang kanyang puso at wala na siyang balak na lumingon pa sa nakaraan. Pinutol niya ang bawat ugnayan sa kanila.
Iniwan silang nagdurusa sa kanilang mga sugat habang siya nagsisimulang bumuo ng bagong buhay kasama si Nathan, malayo sa laso ng kanilang kataksilan. Lumayas na kayo rito. Ayoko nang makita ang pagmumukha nyo. Ate, wag! Pakiusap! Manang Mela, pakitulungan na silang ilabas sa mga gamit nila. Ayokong may matitirang kahit na anong bakas nila rito. Trisha, maawa ka naman. Ubus na ako. Sinagad nyo ng pasensya ko. Umalis na kayo. Wala kaming matitira na ate. Maawa ka. Problema nyo na yan. Sanay naman kayong gumawa ng paraan kapag nangangati kayo, di ba? Ngayon, gawin nyo yan sa gitna ng lansangan. Walang nagawa ang dalawa kundi lisanin ang bahay habang pilit na binubuhat ang kanilang mga katawang puno ng sumpa. Si Trisha, nanatiling nakatayo sa pintuan, pinapanood ang kanilang bawat hakbang palayo, habang ang kanyang mga luha sa wakas ay tumigil na sa pag-agos. Alam niyang mahaba pa ang proseso ng paghilom, ngunit ang mahalaga, malaya na siya sa mga anay na sumisira sa kanyang tahanan. Ang itim na sumpa, mananatiling paalala sa kanila na ang bawat pagkakamali may katapat na paniningil. At ang katapatan, hindi kailanman dapat binabaliwala. Lumipas ang ilang buwan matapos ang madilim na kabanata sa buhay ni Trisha. Hindi na niya kayang manatili sa bahay nila na puno ng mga multo ng nakaraan at kataksila ng asawa at kapatid. Sa tulong ng kanyang matalik na kaibigang si Gina, nakahanap siya ng isang maliit ngunit payapang apartment sa kabilang bayan kung saan balak niyang magsimula muli kasama ang kanyang anak na si Nathan. Habang nag-aayos sila ng mga huling kagamitan, ramdam ni Trisha ang gaan ng loob na matagal na niyang hindi nararanasan. Sa wakas, Trisha, nalipat na rin natin ang lahat ng gamit mo rito. Mas presko ang hangin dito kumpara doon sa dati niyong bahay. Totoo, Gina. Pakiramdam ko, naiwan ko na rin doon ang lahat ng bigat na dinadala ko nitong mga nakaraang buwan. Masaya ako para sa iyo dahil nakalaya ka na sa kanila. Siguradong hindi nila makakalimutan ng leksyong ibinigay mo. Pinatigil ko ng sumpa kay Manang Roberta bago ko umalis. Sapat na sa akin na umamin sila at tuluyan ang lumayo sa buhay ko. Mabuti naman kung ganon, pero sigurado ka ba nakakayanin mo to? Ibig ko sabihin, ang buhayin si Nathan mag-isa? Wala akong hindi kakayanin para sa anak ko, Gina. Mahirap mabuhay ng mag-isa, pero mas mahirap mamuhay kasama ang mga taong unti-unting pumapatay sa pagkatao ko. Tama ka dyan. Hanga ako sa tatag mo. Alam ko magiging maayos din ang lahat para sa inyo ni Nathan. Naniniwala ako na ang bawat sugat naghihilom din sa tamang panahon. Ngayon, ang mahalaga, kami na lang ng anak ko. Habang unti-unting bumabangon si Trisha, kabaliktaran naman ang nangyayari sa buhay ni Peter at Micaela. Si Peter, tuluyang nawala ng trabaho dahil sa kumpanyang pinapasukan niya, kumalat ang balita tungkol sa kanyang iskandalo at ang naging epekto ng sakit sa kanyang katawan nung kasagsagan ng kulam. Ngayon, tambay na lamang siya sa maliit na bahay ng kanyang kapatid. Walang pera at puno ng kahihiyan. Hindi na rin niya magawang ipakita ang kanyang mukha sa mga dati niyang kasamahan dahil sa tindi ng pagsisisi. Sa kabilang dako, si Micaela naman, napilitang bumalik sa kanilang probinsya matapos putulin ni Trisha ang lahat ng suporta sa kanya. Wala na ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at wala na rin ang marangyang buhay sa Maynila. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa silong ng isang puno, nilapitan siya ng kanyang lola na si Miriam. Matagal nang alam ng matanda ang dahilan kung bakit biglaan ang pag-uwi ng kanyang apo. At baka sa mukha nito ang labis na panghihinayang sa kinahinatna ng dalaga. Micaela, tignan mo ang sarili mo ngayon, apo. Nilustay mo ang pagkakataong ibinigay sa iyo ng ate Trisha mo. Lola, alam ko po. Araw-araw kong pinagsisisihan ang lahat ng maling desisyong nagawa ko.
Hindi lahat ng kapatid gaya ni Trisha na handang ibigay ang lahat para lang guminhawa ang buhay mo. Sinayang mo ang tiwalang yun para sa pansamantalang tukso. Kung maibabalik ko lang po sana ang panahon, sana hindi ko na lang ginawa yung kay ate. Sana naging tapat na lang ako sa kanya. Huli na ang pagsisisi, Apo. Ang tanging magagawa mo na lang ngayon, harapin ang buhay na pinili mo. Ang sakit-sakit po isipin ng taong labis na nagbigay ng pagmamahal sa akin. Yan pa ang taong pinagtaksilan ko at sinaktan ng labis. Yan ang kapalit ng kataksilan. Sa bawat sandali ng pagnanakaw ng ligaya, may katapat na habang buhay na dusa. Sana mapatawad niya pa ako balang araw, Lola. Kahit na alam kong malabo na yun mangyari. Ang mga luha ni Micaela pumatak sa kanyang pisngi. Tanda ng isang matinding pagsisisi. Wala nang magagawa ang kanyang pag-iyak para ibalik ang tiwala at pagmamahal ng kanyang ate. Habang si Trisha naman, unti-unti nang nakakahanap ng bagong katuwang sa buhay at ang kanyang anak na si Nathan lumalaking masaya at ligtas. At dito na nagtatapos ang kwento ni Trisha. Ang kwentong ito nagsisilbing paalala na ang katapatan, pundasyon ng anumang relasyon. Ang pagtataksil sa loob ng tahanan, tila isang anay na unti-unting uubo sa buong istruktura hanggang sa ito ay gumuho. Huwag nating abusuhin ang tiwalang ibinibigay sa atin ng mga taong nagmamahal sa atin. Dahil kapag ang pasensya na puno at ang puot ay namayani, walang sino man ang lalabas na panalo. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng malinis na konsensya at tapat na puso sa harap ng ating pamilya at sa mata ng may kapal. Ang bawat gawa ay may katapat na paniningil. At sa bandang huli, ang katotohanan ang palaging magpapalaya sa atin mula sa kadiliman. Wakas!